He who finds a faithful friend finds a treasure. Magandang buhay mga katiyat, shout out sa lahat ng mga nanonood ngayon buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga katiyat sa abroad. Meron tayong dalawang super legit markers. Tinatawag ko ito na sure ball marker. Ang isang ito lalo na, ito ay pinakamadaling hanapin ito. Ang problema lang dito, baka nagalaw na ang bato. Pero kapag hindi pa yan nagalaw at ganyan pa rin ang kanyang postura or posisyon ng gera, nung pagbaon ng item, well, ito na yon. Ito yung ating analysis ngayon. Okay, unahin muna natin tong ito. Ano nga ba ang kahulugan ng mga ito? Wow, nagsasabi yan ng mga boxes. Gold bars yan. Bilangin natin. Ayan, so ilang gold bars ba yan sa isang box? So meron siyang 3, 6, 9, 12. So merong 12 ka gold bars. Wow. At ang maganda diyan, pinakamagaan na Yamashita gold bars ay 6 kilograms. Pangalawa niyan ay 20, 30 hanggang sa pinakamabigat na 75. So karamihan ay nasa 20, pero kung 6 kilograms ito ay meron siyang 6 times 2, okay, 12, 6, 7, merong 72 kilograms lahat, multiplied by 3,500. Value ngayon ng gold nasa 3,500 to 3,700, ay napakalaking kayamanan. Pero giveaway lang ito mga katiyats. Okay, so ito na itong atin muna i-trace up. Okay, so i-trace up natin tong sign. So ito ang kanyang itsura. Yan ay isang check and then nag-cross siya and then item. Okay, so ang sabi ay ang item ay nasa kaliwa. Okay, kaliwa siya. Papunta siya dito. So ito ang sundan, ito na linya. So papunta siya diyan. At ang distansya ay starting sa 5. Unang test dig, kulayan natin ng green. So ang unang test dig sa direksyon na ito, sundan ito, ayan, papunta roon. Ang unang distansya ay malapit, siya ay 5 meters. At pangalawa ay given sa sign niya, ito yung check, yan ay 5, and then ang plus or x ay 10. So merong 15 meters. So dalawang distansya na nariyan, given ang 5 at pangalawang hukay ay medyo malayo, 15 meters. So kung wala sa 5, unahin nyo munang 5, ay nasa 15 meters. Okay, expected na lalim niyan ay 4 to 7 meters. Kung hindi makuha sa 4 ay nasa 7 ang mga giveaway. Okay, giveaway lang ito siya. Napakagandang sign ito. Sana hindi ito gawa-gawa ng mga tao dyan. Meron kasing nagka-carve, ginagaya yung mga nakikita sa internet. Kaya wag nyong gawin yan mga katiyets. Huwag kayong magmarka-marka sa bato ng mga signs. Kasi baka paglaki ng mga anak nyo o ng mga apo nyo ay magiging treasure hunter sila, at yung minarka nyo, yun din ang kanilang makita at maluko sila. Okay, kaya huwag magmarka-marka, huwag gumawa ng mga marka, kasi tayo rin ang maano niyan. Tayo rin ang malinlang ang ating mga kasama, kaibigan, kakilala, mga apo at mga anak. Okay, so mayroon pa bang ibang direksyon ito?
Okay, ang dalawa pa naman ang ating test dig. So pwede tayong pupunta sa pangalawang analysis ng site. Okay, so ang pangalawa nito ay ito siya, napansin nyo to. Ito ay combination ng arrowhead or V. So ibig sabihin dito tayo pupunta. Ganun pa rin na distansya, dalawang hukay sa 5 and 15 meters. Okay, punta tayo sa pangalawang marker. Hindi ako tiyak kung isa lang ang may-ari nito o dalawa. Akin lang dinicode para sa ating mga katiyats at sa mga iba pang katiyats natin na merong nakitang ganitong signs. So ito yung paghanap niyan. So ito classic right foot. So right foot marker. So ito nakaganyan siya dito. So ibig sabihin right yan. And then ang left ay narito. Ngayon, ano bang ibig sabihin yan? Bakit mayroon siyang butas? Ang butas na yan, nagsasabi na treasure under. Pero kung ang butas ay dito, nakatagilid, nasa gilid ang butas, ang ibig sabihin ng butas ay sa harapan. Pero nandiyan kasi siya sa ibabaw. Sa ibabaw siya. So, kung ito yung bato, ay narito yung marka. So, ang ibig sabihin yan ay direktang under center. Center sa bato, under. Okay, so under ang hukay niyan. So, ang mabuting gawin dyan, para hindi kayo mahulugan ng bato na yan, ay kunin nyo ang bato na yan at tandaan nyo ang kanyang posisyon. Kasi sa pangalawang decode nito ay ibang distansya na naman. So halimbawa ito, lupa, ito yung bato, ito yung right foot marker. Okay, so kung dito ang hukay sa baba niya. Under. Okay, so ganun din, 4 to 7 meters. Ang mga giveaway ay 5 meters lang talaga yan. Noon, ang ibinaon. Ngayon, meron na kasing mga landslide, kumakapal ang lupa, merong flash flood, kumakapal ang lupa. Sa tagal ng panahon, nalalata ang mga kahoy, kumakapal ang lupa. Kaya ang 5 meters nagiging 7. Kaya dito na tayo hihinto sa 7. Kapag wala pa tayong makita, hinto na tayo. Maliban kung meron pang mga signs na nakikita. Okay, wag masyadong maghukay ng malalim kasi masasayang lang ang oras. Hukay lang kayo ng malalim kapag merong mga marka na nasa lubong nyo sa paghukay. Pero kung wala na, zero na talaga at palagay nyo virgin talaga ang lupa, hindi nagalaw. So, pwede nang ipagpaliban or itigil na. Okay, so under, pangalawang decode niyan is treasure in the front. So dito sa direksyon niya, karamihan ng distansya niyan ay 7. Ano kasi yan? Ibinase yan sa sukat ng paa ng mga Hapon at Koreano. So unang ano niyan, layo is 7 meters kasi 7 inches ang paa ng mga Hapon. So 7 meters ang layo. Unang ano yan, unang distansya. So dito yan, ito yung 7 meters. Pangalawang distansya, pangalawang size ng Korean feet at Japanese foot. Meron din silang paa na 9 inches equals 9 meters. So 7 to 9 meters, yan ang ating distansya sa mga footmark. Okay, ngayon para meron pa kayong pagbasihan ng distansya ay sukatin nyo ito.
ang haba niya. Ang haba ng paa. Susukatin nyo ito sa may tikod at dito. Gamit kayo ng steel rule or tape measure o ruler. Ayan, susukatin nyo. Okay. Halimbawa, ang haba nito ay ibase natin dito sa pao ito. So ito sigurado ako 10 inches ito or 9 itong butas na ito or buta. So ilagay natin ang buta dito. Ang haba ay isang buta, dalawang buta, tatlong paa, tatlong boots. So kung 9 ang size ng boots ay times 3, 27. Okay, so equals 27 inches. So malayo, 27 meters ang pangatlong testig dito. So after 9 is 27 na. Dahil nagbabase na tayo ngayon, ito yung 27. Nagbabase na tayo ngayon sa sukat mismo nitong nakakarve na paa. Ang paa na walang daliri, nagsasabi yan na volume of treasure in front. At hindi na gaanong maglakad ng malayo kasi malapit lang. So kung ganyan na meaning, ibig sabihin 7 to 9. Kasi ang 27 meters medyo malayo-layo. Pero ganun din, kapag wala tayong nakuha sa 7 to 9 meters, ay ito na yung gamitin natin. Ang pagsukat nitong haba nitong paa. Okay, classic decoding, classic analysis, classic meaning ng mga paa yan. Ngayon ang pangatlo niyan, sariling ano ko to, wala to sa mga libro. Nakita kong recovered treasure sa mga paa na walang daliri. So pangalawang paghanap niyan ay hanapin ang, kasi ito'y right foot. So hanapin nyo ang left. So ang left ay dito banda. Kaya doon maghukay sa may left side ng bato. Yan ang pangatlo. Ito yung pangatlo. Hukay sa left side ng bato. Kasi ang left foot ang missing at given ang right foot. Okay. Well, wala yan sa libro, wala sa internet. Yan ay sariling ano ko, natagpuan na recovered treasures galing sa ganyang marker, ganyang klase. Okay, so ako'y magpaalam na mga ka-tiats. Sana ay gabayan kayo ng ating Panginoon sa paghanap ng mga hinahanap natin. Ako'y magpaalam na. God bless us all.